This is so delicious. This is so delicious. Hello again guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Maraming salamat po muli sa patuloy niyong pagsuporta at pagtangkilik sa aming mga malilit na YouTubers. So, ngayon po ang Elmer Desiree TV ay nasurpass na ang 4,000 plus subscribers. So, yun po ay utang na loob namin sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. So, ngayon ay pakikita natin this ay yung bida sa mga handaan. Ito ang atsarang papaya. So, dahil tayo ay laging sunod-sunod na handaan, lalo ngayong Mayo, marami mga kapistahan na nagaganap, lalo na sa Pilipinas, at dito naman sa amin dito sa abroad, sa Inglaterra especially, gumaganda na rin ang weather. So, marami mga handaan na tulad ng mga outdoor cooking, tulad ng pagbabarbecue at roast pork. So, katulad niyang katatapos lang ang kaarawan ng aking anak, Mother's Day dito sa UK, ay naghanda tayo ng mga roast pork at barbecue. So, ngayon, dahil naumay tayo, maghahanda tayo ng ating bida na atsarang papaya. So, narito ang ating mga ingredients. So, kailangan natin ng carrots. Dalawang maliit na carrots ang kailangan natin. Bell pepper. So, red para mas makulay ang ating atsarang papaya. So, kailangan natin ng suka. Ito ay white cane vinegar. At ang ating pampatamis na asukal. Ito ay granulated sugar. So, usually, ang mga atsarang papaya, yung mga sinaunang niluluto, kita ko sa aking mga lolo't lola, maging sa aking tatay, hindi sila gumagamit nitong pineapple slices. So, lalagyan natin siya ng pineapple slices at pineapple juice. So, para mas malasa, malinamnam ang ating atsarang papaya. So, kailangan din natin ng raisin. Ang ating pambalansin ng panlasa, ang salt, at buong paminta. So, kailangan din natin ng bawang at ang ating sibuyas. So, ang bida ng ating dish na ito ay ang ating papaya. So, ito, napakahirap hanapin dito sa abroad, especially dito sa aming place. So, natagpuan lang ito ng aking may bahay sa Indian store. So, nung nagkaroon siya ng pagkakataon na makakita nito, binili niya ito sa Indian store. So, ito ay papaya na galing pa sa India, hindi galing sa Pilipinas. So, ito ang ating gagawing bida sa ating dish ng atsarang papaya. Simulan natin ang paghahanda ng ating ingredients. So, ito, unahin natin ang ating carrots at bell pepper. So, hinugasan ko na ito para mabilis ang ating proseso. So, unahin natin ating bell pepper. Tanggalin lang natin itong ating busil at mga buto niya. So, jujulyan natin ang gayat dito sa ating bell pepper. So, ganyan lang ating paggayat ng ating bell pepper. Bidang-bida nga pala itong ating dish na ito sa mga malalaking handaan, especially sa mga kasalan, binyagan. So, yun nakikita ko sa aming mga magulang at sa aking lolo't lola nung nasa Pilipinas pa ako at nabululuto ng ganito. Maaari din gawin yung atsara na ubod ng niyog. Ito ang ating gagawin. So, salin lang natin to. Add natin ang ating carrots. So, dalawang klase ng gayat ang gagawin natin sa ating carrots. Isang julienne at isang flower shape para maganda sa ating atsara. So, kailangan natin ng peeler. So, kung saan kayo komportable yung shape ng carrots na gayat, bahala kayo. Pero mas maganda kung dalawang klase ng variation ng shape ang ating ilalagay sa ating atsara. So, ito, medyo maganda shape nito. So, itong ating gagawing flower shape. Gamitin din natin yan. Ito ang gagamitin natin panggayat para may shape din ang ating bawat piraso ng ating carrots na flower shape. Ang ating julienne. Transfer lang ulit natin siya. Then we will proceed to garlic and onion. So, ito ang ating garlic. Gamit lang tayo dito ng mga 6 na cloves. Oops, palitan natin to. May tama.
Ganyan ang bawang, oh. Ganda ng labas eh. Pag binuksan mo sa loob eh, mayroong sira pala. Para lang ang tao. Postura. Natago pala. Let's go. Ito, gayatin lang natin siya. So, sa mga interesante nga po pala, bisitahin nyo aming YouTube channel. Meron po kami in-upload 3 years ago na atsarang carrots. So, kami din po ang interesado po sa aming video na yon, nagtanong at naging negosyo po nila. Kasi dito sa abroad, maraming carrots. Kaya di sa Pilipinas, minsan nagbabahang supply ng carrots. So, sayang lang, tinatapon nila. Pwede nilang gawing negosyo na atsara nilang carrots para humaba ang buhay. Hindi masayang, malugi ang ating mga magsasaka. Papaya at ubod natin. So, ito rin po yung ating carrots na gawing atsara. So, ayan. So, ang ating susunod ay ang ating papaya. Kasi ito namang ibang ingredients ay ready to use na. So, itong papaya, kailangan natin ng pang-gadgad. So, sa Pilipinas, tanda ko nung ginagamit ng aking magulang ay yung improvise. So, yung yero, yung lata, binubutas-butasan nila ng pako at yun ang ginagawa nilang pang-gadgad dito sa papaya. O kaya sa balinghoy, yung mga grated kasaba, ganun din ang ginagawa nilang improvise. So ngayon, marami na equipment na pwedeng available sa market. Isa itong manual na ito at yung electric na shredder. So ang gagamitin natin, ipapakita natin yung manual shredding natin ng ating papaya. Kasi yung mga mixer ngayon, may mga attachment na shredder. Kaya madali nang gamitin, madali na shred to. So hindi naman lahat yung makakabili ng ganon. So, ipapakita natin yung sa mga hindi pa nakakakita ng paano itong ginagadgad. Ipapakita ko sa inyo. Ito, tatalupan natin at tatanggalin natin yung buto. Hugasan natin, saka natin kakadkadin. Ang kailangan nga pala sa papaya natin na pang pickled ay yung verde siya. Huwag yung nahihinog na o manibalang na. Dapat yung berdeng-berde ang kulay niya. Yung hilaw siya. Para matib natin yung crispiness ng ating papaya. May dakta din naman eh. Kasi in-order pa ito sa galing sa India. So, direct nila itong di-deliver daw sa kanila. Mabilisan ng kanilang proseso ng delivery. Kaya nung nakita ng misis ko, agad niya ito ang pinareserve. So, pantanggal umay. Pagkain ng matatabang pagkain. Tulad namin, kakakain lang ng roast pork. Kailangan natin to. Kaya naisipang bumili ng asawa ko. At ipakita na rin sa inyo yung aming proseso ng paggagawa ng ating atsarang papaya. Kasi may kanya-kanyang ibang paraan ng paggagawa nito. Tulad nga na sinabi ko, sa mga lolo't lola ko, maging sa tatay at nanay ko ay hindi sila gumagamit ng pineapple slices at yung pineapple juice niya. So, inabate natin siya. Lagyan natin siya ng pineapple slices and juice to enhance the taste. Matamis-tamis na maasim. So, ito. Bibiyakin natin to. Tanggalin natin yung kanyang buto at hugasan natin siya. So, yayadya din natin dito o kakadka din sa ating grater. Ito. Biyakin lang natin siya. So, ito, tatanggalin natin yung butong yan, no? Scrape natin siya ng ating kutsara. Ganda ng papaya, oh. Sariwang-sariwa siya, oh. Kahit galing India pa. So, ito, scrape lang natin. So, ito, ganyan lang gagawin natin to the rest of this papaya and we will wash it.
Ito, last na itong ating papayang tinatanggalan ng buto. So maganda to, murang-mura siya oh. Kaunti lang ang buto niya. So ito na ang ating papaya. So hugasan lang natin siya at i-grate na natin siya. Ito, ang hugasan natin papaya. So simulan natin siya i-grate. So ang pipili natin dito yung maliit na size niya. So try natin dito. So dapat pino siya para maganda kapag ating kinakain na siya. So ayan oh. Tamang-tama itong ganito. So gawin lang natin to sa ating lahat ng papaya. So it will take time to finish this whole bunch. So bear with us. So, ito na ang ating niyadyad o kinadkad na papaya. So, ayan o. Ang consistency niya, ang ganda o. Ganyan ang hinahanap nating pino ng yadyad ng ating papaya. So, medyo marami pala yung 3 papayas. Yung kabiyak ng isang maliit, in-spare na namin. So, pagpaparagdagan namin yon para susunod ating video ng ginataang manok sa ating papaya. So, magpapabili tayo ng papaya kapag may available na. So, pre-freezer lang natin yung kalahating yon para hindi siya masayang. So, bali ito ay 2.5 ng papayang malaki. Malalaki ang ating papaya eh. Bali ito ay, according to the seller, na binayaran ng aking wifi, 2.5 kilos. So, ito, tatanggalin lang natin ang dagta niya. So, lagyan natin siya ng ating counting salt. So, pwede nyo gamitin yung sea salt. So, tatanggalin natin ang dagta niya. Haluin lang natin. At di-dehydrate natin ang ating papaya. Ito nga pala ay request. Matagal nang request ng aking may bahay. Ang atsarang papaya. Kasi yung ating atsarang carrots ay medyo nung hindi pa tayo nare-recognize ng YouTube at ng ating mga viewers ay siya ang unang pumatok na videos namin. So, dahil umaasa uli siya na papatok din itong atsarang papaya. So sana nga suportahan nyo kami para hindi naman mabigo ang effort ng asawa ko. Request granted na, Neng ha. So ayan matubig na siya Tatanggalin natin yung tubig na yan. Salin natin dito sa ating malinis na bowl. Yung paraan ng paggagawa natin ng atsarang carrots, tulad ng sinabi ko kanina, kung gusto nyong panoorin, interesante kayo, bisitahin nyo aming YouTube channel. Ilalagay ko rin dito yung kanyang link niya kapag in-upload na namin ang video nito. So ganito din ang paraan ng ating paggagawa. Madali lang siya at pwedeng pangkabuhayan. So ito, sasalain na natin to kasi hindi na natin makuha sa ating kamay. Sayang naman, madami pa siya. So gamit lang tayo ng ating salaan. So ito, nakuha natin. Sayang din to. So ito na. Ready na ang ating gagamitin nating pang-atsarang papaya. So sisimulan natin itong lutuin ng ating mga braining solution. At itong ating mga ingredients nito, pupur natin dito sa ating grated papaya na dinahydrate siya. So, simulan natin siya. Magluluto na tayo ng ating braining solution para sa ating atsarang carrots. So, unahin natin ang ating suka, sugar, sibuyas at bawang natin.
So, papakulin lang natin siya habang hinihintay natin siyang kumulo. Magagayat tayo ng ating luya. Nakalimutan ko yung luya niya, nagayatin. At sabihin din sa ingredients niya. At yung pineapple chunks natin, gagayatin na rin natin. Ito ang ating luya. Tanggalan lang natin siya ng balat. Mga thumb size siya. So, gayatin lang natin siya ng maliliit. Jujulyan natin siya. So, ito ang ating luya. So, sunod natin itong ating pineapple chunks. Gayatin lang natin siya ng maliliit. Kahit anong gayat, pwede. So, ito ang ating pineapple chunks na ginayat na. So, balik ulit tayo dun sa ating pinapakulong brining solution. So, ito, nagsisimula na siyang kumulo. Haluin lang natin siya para yung ating asukal ay matunaw ng maigi sa ating brining solution. So, ngayon, ilahok na natin yung ating iba pang ingredients. Ang ating luya, paminta, yung ating pineapple juice, asin, ang ating raisin, at yung ating gulay. So, maya-maya natin lalak ng ating pineapple chunks na ginayat. Kapag kumukulo na to. Kulo ng ating brining solution. So, ilagay natin yung ating pineapple chunks na ginayat. Dandahan lang tayo kasi aawas na sa ating lagayan. Wala kasi akong transparent na malaking makita na available kami, kaya ito, pinagkasya na natin dito. So, ayan, tayo lang natin kumulo siya. At ating hahanguin na ito at ilagay natin doon sa ating kinadgad na dehydrate na ating papaya. Ayan. Nakadalawang kulo ng ating brining solution. So, okay na to. Patayin natin at sasalin natin doon sa ating papaya. So, ito. Salin lang natin dito. So, haluin lang natin. Pwede rin na sa usawa na direkta ng ating karne yung ating brine solution na ito. Ito, siguraduhin lang natin na well incorporated yung ating mga gulay at solution na inilagay sa ating papaya. Para maganda siya patintingnan kapag ating nilagay sa ating lalagyan ko. Kasi ito, hindi lang ito pang pamilya, pwede nito pang kabuhayan. Kaya maganda itong business ideas, lalo sa atin sa Pilipinas na maraming mga papaya. Ayan o, yung ating brine liquid o, ininom na ng ating papaya. So, nag-hydrate na yung ating papaya. Kaya tamang-tama lang pala siya. So, isa-side lang natin siya, mga 5 minutes at sasalin natin sa jar. May handa ako ditong jar dito para sa negosyo idea natin.
Okay, sa mga naghahanap ng kabuhayan, ito, simpleng kabuhayan at tsak na papatok. Lalo sa mga maraming handaang panahon. Oh, dalawang papaya at kalahati lang siya pero malaki lang ang klase ng papaya niya. So marami na agad nagawa, oh. Hindi ko lang alam kung magkano ang bentahan nito sa atin pero sigurado kikita kayo dito. Simple lang ang puhunan. Magtiyaga lang. So, kita mo, nakadalawang jar na tayo. Madami pa rin tira tayo, oh. Tiba-tiba nga ang kita dito, oh. Ito ang hindi pagsasawaang kainin. Panterno sa ating piniritong karne, roast pork, o sa piniritong isda. Napaka-versatile ng ating dish na ito na atsarang papaya o pickled carrots. So, hello again guys, ito na ang ating finished product ng ating atsarang papaya o ang ating pickled papaya. Napakadali lang ng proseso ng paggagawa ng ating atsarang papaya. So, hindi lang ito para sa pampamilya at pangkabuhayan pa. So, para sa magnais negosyo ito, gamitin niyo yung canning process na kung saan papatagalin niya ang buhay ng ating atsarang papaya or ilagay natin sa ating fridge pag personal consumption lang. Kung ibebenta naman, tulad na sinabi ko sa canning procedure na proseso ang inyong gamitin, yun yung ilalagay sa jar or sa can at papakuluan siya na properly sealed ang ating can or jar. So, hahaba ang buhay niya, papatay niya yung mga microorganism na nagdudulot ng pagkasira ng ating papaya. So, ganun natin gawin na mapapayo ko para sa mga nais magnegosyo ng produktong ito. So, para sa mas marami pang video ng ating DIY at cooking, patuloy niyo po kami subaybayan sa aming YouTube channel at ganun din yung mga everyday tasks namin dito sa Inglaterra. Elmer and Desiree TV, thank you very much and God bless. Bye-bye!